Ang unang alon ng mga bagong plano sa klima ay NASA, at ang ilang mga bansa ay sumusulong sa triple renewable energy. Iba? Hindi masyado. Pinag-uusapan natin kung sino ang nagtatayo, sino ang nambobola, at kung bakit ito mahalaga ngayon sa Future Keepers News. This is Future Keepers News, your source for optimism and information. Ngunit ang tunay na senyales ng pangako ay ang tinatawag ng mga tagapagtaguyod ng klima na pagtaas ng ambisyon. Nangangahulugan iyon ng paglampas sa mga nakaraang target sa pamamagitan ng pagpuntirya ng mas mataas, paglipat ng mas mabilis, o pagpapalawak ng saklaw ng pagkilos. At sa round na ito, ilang bansa ang nakagawa ng ganyan. Ang Maldives, halimbawa, ay nadoble ng higit sa dati nitong target. Ngayon ay nangangako na sa 33% renewable na kuryente sa 2035. Nagtakda ang St. Lucia ng bagong layunin na 45% sa 2035. At plano ng UAE na palawakin ang nababagong kapasidad nito ng higit sa 500% sa pagtatapos ng dekada na ito. Sa Timog Silangang Asya, ang Singapore ay isa sa mga unang gumagalaw. Kasama sa na-update na plano nito ang 52% pagtaas sa mga renewable energy import mula 4 hanggang 6 gigawatts pagsapit ng 2035 at patuloy na pamumuhunan sa solar infrastructure sa bahay. Samantala, ang mga bansang tulad ng Indonesia, Vietnam at Pilipinas ay hindi pa nagsusumite ng kanilang mga na-update na plano. Ngunit lahat sila ay nag-anunsyo ng mga pangunahing pagpapaunlad ng renewable energy sa nakalipas na taon. Mula sa malayo sa pampang na hangin sa South China Sea hanggang sa ipinamahagi na solar sa mga komunidad ng isla, mabilis ang pagbuo ng momentum sa rehiyon. At sa Latin America, ilang bansa na ang nagpapakita sa mundo kung ano ang hitsura ng isang high renewable na hinaharap. Nalampasan ng Brazil ang layunin nito noong 2030 ng maaga, naabot ang 89% renewable na kuryente noong 2023 na higit na pinapagana ng hydropower, hangin, at isang lumalawak na solar sector. Patuloy na itinatakda ng Uruguay ang pamantayan na may higit sa 91% ng kuryente nito na nagmumula sa mga nababagong pinagkukunan na binuo sa loob lamang ng mahigit isang dekada. Nalampasan ng Ecuador ang 70% marka at nagpapatupad ng bagong plano sa kuryente para mapanatili at palaguin ang malinis na halo ng enerhiya nito hanggang 2032. Ang mga ito ay hindi lamang mga tagumpay, sa klima ito ay mga estratehiya sa ekonomiya. Ang mga bansang ito ay namumuhunan sa mga renewable upang mabawasan ang pagdepende sa fossil fuel, patatagin ang mga presyo ng kuryente at bumuo ng katatagan sa nagbabagong mundo. Gayunpaman, hindi sapat ang ambisyon lamang. Ang isang bagong ulat mula sa 350 tuldok na org na ginawa sa pakikipagtulungan sa Zero Carbon Analytics ay nagbabala na ang mga bansa sa Global South ay nagsasagawa ng mga matapang na hakbang. Ngunit madalas nilang ginagawa ito nang walang suportang pinansyal na kailangan nila. Gaya ng sinabi ni Andreas Sieber, Associate Director of Policy and Campaigns sa 350.org, ang momentum para sa mga renewable ay nagpapatuloy at umuunlad. Ngunit kailangan natin ng higit pa. Sa mundo na nahaharap sa mapangwasak na epekto sa klima at pagtaas ng mga presyo ng enerhiya mula sa fossil fuels, hindi natin kayang bayaran ang kalahating sukat. Dapat nang ibalik ng mga bansa ang kanilang mga pangako sa renewable energy na may matatag na mga patakaran. Ayon sa pagsusuri, kahit sa mga bansang may mataas na kita, hindi pantay ang pag-unlad. Ilang bansa, kabilang ang Brazil, UK, Japan, at Switzerland, ay mayroon ng sapat na solar at wind projects sa pagbuo upang matugunan ang kanilang mga layunin. Ngunit ang mahinang signal ng patakaran, mga limitasyon sa grid at pagkaantala sa pagpapahintulot ay humahadlang pa rin sa ibang lugar. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Malinaw ang layunin, triple renewable energy sa 2030, at handa na ang teknolohiya. Ang ilang mga bansa ay nagpapatunay na posible ito. Ang iba ay naglalaro pa rin ng catch-up. Ang hamon ngayon ay ang paghahatid, hindi lamang mga pangako. Dahil ang hinaharap ay hindi magtatagumpay sa mga salita lamang. Ito ay binuo, may kapangyarihan, may patakaran, at may mga tao sa lupa. Patuloy kaming manunood. Para sa Future Keepers News, ako si Behar Costa.
Ang Future Keepers News ay nilikha gamit ang generative AI at synthetic media. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang futurekeepers.world. Future Keepers News is created with generative AI and synthetic media. For more information, visit futurekeepers.world.